Kung noon, mga artista lang, ngayon, dagdag kulay na rin sa eleksyon ang social media stars. Halos 100 online at showbiz personalities na ang naghain ng kandidatura pero hindi naman kasikatan nila ang issue ayon sa isang election watchdog. Nakatutok si Mav Gonzalez. Artistang sumabak sa politika ang bansag noon. Pero veterano na sa politika ang turing ngayon. Ang ilan nga, may mga anak na ring artistang tatakbo sa eleksyon. Hindi na nga bago ang showbiz politicians. Ang new trend, mga social media personality, influencer o vlogger na naghain ng kandidatura. Tulad ni Diwata na may viral na paresan. Ng negosyanteng si Rosmar. At ni Doc Willie Ong. Sa datos ngang nakalap ng GMA Integrated News Research, as of October 8, 26 na celebrities at social media personalities ang tatakbo sa pagkasenador o nominado ng tumatakbong party list group. 65 naman sa local positions kaya 91 na yan. May bentahe talaga pero walang masama ayon sa isang election watchdog kung pasok sa requirement ng pwedeng tumakbo. Kilala ka na ng mga tao, tapos may platform ka lagi available. Hindi nagmamatter kung ano yung profession natin. Ipinantay pa nga ng social media ang laban, kaya hindi na liyamado ang may pera o traditional na artista. Nagiging level playing field kasi hindi kumpara in na traditional campaign na ang laki talaga ng gastos. Online campaigning kasi kung hindi ka naman mag-boost ng ad at sikat ka, ay wala kang gastos. Paano ang hindi artista o influencer o walang budget at makinarya? May mga nakalatag namang mekanismo para ipantay ang laban kahit papaano. Ang lagi po kasing intention dyan is to level the playing field. Kaya nga po kung ikaw ay artista, bawal ipalabas ang pelikula mo. Kung ikaw ay TV, radio o kaya po online personality, hindi ka na pwedeng magpatuloy ng iyong programa. Pati ang mga journalists pinagte-take ng leave of absence or mag-resign. Bawal na ring mag-endorso ng kahit anong produkto pagdating ng campaign period. Kailangang iparehistro ng kandidato ang official social media accounts nila sa COMELEC para hindi ipatanggal ang post. Paraan din ito para i-monitor ang gastos nila sa eleksyon. Wala pong limit kung hindi po yung traditional nating limit ng expenditure. Tandaan po natin, 3 pesos po kada registered voter kung ikaw ay kandidato na meron pong political party. Para naman po sa independent candidates, that's 5 pesos per registered voter. Sa huli, hindi pagiging sikat ang totoong issue. Kung wala namang plano, yung vlogger, influencer, nagbabank lang sa kanyang kasikatan or sa kanyang influence, yan ang meron tayong problema or meron tayong concern. Sana, aside sa criteria na sikat o kilala yung gusto natin iboto, dapat alam natin kung ano yung plano, ano yung gusto niyang gawing programa kapag siya ay nanalo at nakaupo sa pwesto. Kaya kailangang maging mapanuri ng mga botante, hindi lang sa kakayahan ng ihahalal, kundi sa mga nakikita online. Pero babalansehin din po natin. Dahil sa pagkalat ng larangan ng social media, mas madali rin pong magpakalat ng disinformation, misinformation at malinformation. Sana po ang mga kababayan natin, okay lang po yan, tignan nyo yung social media, pero magsuri rin po tayo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.